We have attempted several interviews with our kapatid. However, there are people who have really strict boundaries and we respect that. And meron din namang mga tao na basta klaro ka sa gusto mong intensyon sa pag-interview, they are willing to share their piece, their voice as a Filipino citizen and as an INC member. Ano pong masasabi niyo sa mga leader natin ngayon? Hindi ang galing. Ang galing. Magaling po saan? Korupsyon. Ano pa? Kayo po, ano pa yung personal nyong nararamdaman bilang Pilipino na ganito yung nangyari sa atin ngayon? Siyempre iinis ka. Kasi, kumbaga, yung mga dinadanas natin mga kahirapan ngayon, hindi sana ganun katindi. Kumbaga sa makakaisod-isod tayo, kaya nga lang, dahil nga sa pangyayari yun, ayun, bagsak tayo. Ano yung isang bagay na pinaka-proud ka na kahit anong mangyari, proud ka na ito, meron akong ganito? Yung pagiging iglesia ni Cristo. Ano nga, sa totoo lang, kung hindi ako iglesia ni Cristo, hindi ko rin alam kung ano ba ako ngayon. Baka katulad din lang na iba na halimbawa yung mga desperado na o ganun. Pero palibhasa sa iglesia, merong gumagabay talaga kung saan ka lalakad. Siyempre, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Una, sa Kanya dahil niloob niyang ako'y maging iglesia ni Cristo. At sa pamamahala na siyang kasangkapan ng Panginoon Diyos para sa ikaayos ng iglesia, para sa kasakdalan, para sa kaligtasan. Bukod sa transparency tsaka accountability, ano pa yung nilalalim ng puso mo na gusto mo ipaglaban ngayon? Sinusubaybayan ko kasi talagang dun ako sa do not bend the law. Maliban dun sa transparency, accountability, and justice. Ano pong masasabi nyo sa mga leader natin ngayon? Wala tayo dito sana kung okay. Yung mga leader na dapat nagpapatupad ng batas, 'di ba? Na pumoprotekta sa atin. So kaya tayo nandito para makamit yung hustisya para sa mga nasasalanta ng korupsyon. Actually, korupsyon yung sumalanta, hindi yung bagyo, 'di ba? Kasi kung titingnan mo, natural lang yung bagyo eh. Ang nakakasalanta talaga sa tao, hindi yung bagyo, kung hindi yung korupsyon. Kasi kung dapat maayos yung ating flood control, kahit may bagyo, madali eh. Tulong-tulong naman tayo, ma-overcome natin yon. Unlike pag may korupsyon, ilang tao lang yung nakikinabang. Ilang tao lang yung kumakamal yung budget o pera, ilang tao lang yung nakikinabang. Paano nyo po nababalanse yung pananampalataya tsaka yung pagiging mamamayang Pilipino? Konsensya. Kulang sila sa konsensya. Puro sarili lang nila yung iniisip nila, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino.